Pakinggan mo yan. Ito ay isang mahinang tunog, halos bulong na para sa iba, pero para sa'yo ay parang kulog sa hating gabi. Ito ang tunog ng iyong mga paa sa malamig na sahig. Muli, ang tunog ng isa pang gabing nasira ang tulog. Isang paglalakbay na alam mo na ng buong buo mula sa kama patungo sa banyo at mula sa banyo pabalik sa kama. Alam mong kapag bumalik ka ang malalim na tulog na kailangan mo ay nawala na at hindi ka na nag-iisa. Tinatayang hanggang 70% ng mga taong mahigit 60 taong gulang ang dumaranas ng ganitong tahimik na magnanakaw ng lakas. Bumubangon sila ng isang beses, 2 beses, hanggang 3 beses sa isang gabi, at sa bawat paglalakbay, hindi lang ang tulog ang nawawala, kundi pati ang kalidad ng buhay. Marami ang sumusuko, tinatanggap ito bilang bagay na dala ng katandaan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi naman dapat ganito? Paano kung ang solusyon ay nasa kusina mo na ngayon at matagal mo nang mali ang paggamit nito? Ako si Dr. Armando Reyes. Sa mga taon ko ng pagsasagawa ng medisina, nakita ko ang kakilakilabot na pinsala na dulot ng mga gabing walang tulog sa kalusugan. Pero nakita ko rin ang mga pagbabagong parang milagro. Ngayon ay hindi ako narito upang pag-usapan ang mga gamot o komplikadong lunas. Ngayon ay ibubunyag ko sa iyo ang isang pamamaraan, isang tiyak na ritual sa pagkain ng saging na makakatulong sa iyo na matulog ng tuloy-tuloy ng walang pagbangon para pumunta sa banyo. Hindi ito basta pagkain ng saging, kundi ang paggawa nito sa tamang paraan. Manatili ka sa akin dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring baguhin magpakailanman ang iyong mga gabi. Bago ko sabihin sa iyo ang lihim ng saging, kailangan nating maunawaan kung ano ang kinahaharap natin. Ang medikal na tawag sa pangangailangang bumangon para umihi sa gabi ay nicturia. At bagamat karaniwan ito, gusto kong malinaw sa iyo, hindi ito normal. Ang pagtanggap sa nicturia bilang simpleng bagay ng katandaan ay isa sa pinakamasamang pagkakamali na magagawa natin. Isipin mo ito ng ganito, ang tulog ay hindi luho, ito ang workshop ng pagkukumpuni ng iyong katawan. Ito ang oras kung saan ang iyong utak at mga organo ay nagsasagawa ng pinakamahalagang pagpapanatili. Sa bawat pagkakagambala sa prosesong ito, sinisira natin ang ating sariling kalusugan. Harapin natin ang problema ng diretsyo. Ang mga epekto ng nicturia ay higit pa sa pakiramdam na pagod. Una, ang pinakamalapit na panganib, ang pagkatumba. Ang pagbangon sa gitna ng gabi sa dilim habang antok pa ang katawan ay perpektong recipe para sa aksidente. Ang pagkatumba sa ating edad ay maaaring mapanganib na maaaring magdulot ng bale, pagkakaospital, at pagkawala ng kalayaan na labis nating kinatatakutan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na tumataas ng husto ang panganib ng pagkatumba sa mga taong bumubangon ng maraming beses sa gabi. Ito ay isang babala na dapat nating seryosohin. Pangalawa, ang iyong puso. Sa bawat biglaang paggising, naglalabas ang katawan ng mga stress hormone. Bumibilis ang tibok ng puso, tumataas ang presyo ng dugo. Kung mangyayari ito ng maraming beses, gabi-gabi, pinapahirap natin ang ating sistema ng puso sa patuloy at hindi kinakailangang stress. Sa katunayan, ang patuloy na nicturia ay itinuturing na panganib para sa mga problema sa puso. Ang iyong puso ay nangangailangan ng malalim na pahinga sa gabi upang magkumpuni at ito ang tinatanggihan natin. Pangatlo, at ito ang labis na nakababahala sa akin, ang pinsala sa utak. Sa panahon ng malalim na tulog, nililinis ng utak ang sarili. Inaalis ang mga toxin na naipon sa maghapon, tulad ng beta-amyloid, isang protina na nauugnay sa sakit na Alzheimer. Kapag nagkakahati-hati ang tulog, hindi maganda ang paglilinis na iyon. Ang direktang epekto ay mga problema sa memorya, utak na fog, kahirapan sa pagtuon, at pagkairita. Ang pagprotekta sa iyong pahinga ay pagprotekta sa iyong isip. At sa wakas, ang epekto sa iyong enerhiya sa araw-araw. Ang kakulangan sa reparador na tulog ay ninanakaw ang iyong sigla. Ginagawang nakakapagod na gawain ang mga bagay na dating tinatamasa mo, tulad ng paglalaro sa mga apo o pag-aalaga sa hardin. Inihihiwalay ka nito at ginagawang mas matanda ka kaysa sa iyong tunay na edad. Kaya nandito tayo, dahil hindi mo kailangang sumuko. Ang nicturia ay hindi hatol, ito ay isang sintomas at madalas ito ay tumutugon sa natural at simpleng solusyon. Ngayong naunawaan na natin ang bigat ng bagay, simulan natin sa pagwasak sa ilang mito na maaaring sinasadyang sirain ang iyong mga gabi. Ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa natin bago matulog. Bago magtayo ng magandang gawain, kailangan nating ibagsak ang masasamang bisyo.
Maraming popular na paniniwala tungkol sa tulog na sa totoo ay tiket diretso sa banyo sa madaling araw. Tingnan natin ang tatlong pinakakaraniwan, unang mito at ang pinakatukso. Isang baso ng alak sa gabi ay nagpapakalma at nakakatulong sa pagtulog. Nauunawaan ko ang lohika. Sa una, ang alak ay nagbibigay ng antok, pero ito ay bitag. Isipin ang alak bilang isang masamang mason. Mabilis nitong itinatayo ang pader ng tulog, pero sa mga materyales na mababa ang kalidad. Kahit matulog ka ng mas maaga, sinisira ng alak ang kalidad ng iyong pahinga. Pinipigilan nito ang REM phase, na mahalaga para sa memorya at pinakamasama para sa ating paksa. Habang pinoproseso ito ng katawan, nagiging diuretic ang alak. Pinipilit nito ang mga bato na gumawa ng higit pang ihi, na ginagarantiya ang paggising pagkatapos ng ilang oras. Kaya ang nakaka-relax na basong iyon ay talagang pasaporte para sa maraming pagbisita sa banyo sa gabi. Pangalawang mito, ang maling pag-unawa sa pag-inom ng tubig. Dapat uminom ako ng maraming tubig bago matulog. Ang pag-inom ng tubig ay mahalaga, syempre. Sa katunayan, ang hindi pag-inom ng sapat ay maaaring maging sanhi ng mas malapot na ihi at inis sa pantog, na nagdudulot din ng pangangailangang pumunta sa banyo. Pero ang kailan ay kasing halaga ng magkano. Isipin na ang iyong pantog ay isang maliit na tangke. Kung pupunuin mo ito hanggang sa labi bago matulog, natural na ito ay aapaw. Ang tamang estratehiya ay manatiling maayos na hydrated sa maghapon. Inumin ang karamihan ng likido sa umaga at hapon at 2 o 3 oras bago matulog ay isara ang gripo. Binibigyan nito ng oras ang iyong mga bato na maproseso ang lahat at ang iyong pantog na ma-empty bago ka humiga. Pangatlong mito na nagdadala sa ating paksa. Anumang prutas ay mabuti para sa hapunan. Mag-ingat, ang mga prutas ay kahanga-hanga, pero hindi lahat ay perpekto para sa gabi. Ang mga may mataas na nilalaman ng tubig tulad ng pakwan, melon o dalandan ay halos parang baso ng tubig. Tamasahin ang mga ito sa araw. Ang pagkain ng malaking bahagi ng mga prutas na puno ng tubig bago matulog ay maaaring mabilis na mapuno ang iyong pantog. Hindi kailangang matakot sa prutas, kailangan lang maging estratehiko. At dito nagiging bayani ang saging, hindi lang sa laman nito kundi sa density at mas mababang nilalaman ng tubig. Ang pagwasak sa mga mitong ito ay unang hakbang. Iwan ang alak sa gabi, ayusin ang pag-inom ng likido, at pumili ng mabuti ng merienda sa gabi, mga makapangyarihang aksyon. Ngayon, sa malinaw na lupa, maaari na nating itayo ang solusyon. Oras na upang ibunyag kung bakit ang simpleng saging na kinakain sa tamang paraan ay maaaring maging susi na hinahanap mo. Ang lihim ng kalikasan na ibinubunyag, ang kapangyarihan ng saging. Mabuti, dumating na ang sandali ng malaking pagbubunyag. Bakit ang saging? Ano ang mayroon sa mababang loob na prutas na ito na ginagawa itong napakalakas na kaalyado para sa tulog na walang pagkagambala? Ang sagot ay hindi sa lamangka, kundi purong biochemical. Ito ay isang simponya ng mga sustansya na nagtutulungan upang pakalmahin ang iyong sistema ng nerbiyos at pantog. Kilalanin natin ang 3 bayani na naninirahan sa loob ng bawat saging. Ang unang bayani ay ang tryptophan, ang arkitekto ng tulog. Ang tryptophan ay isang mahahalagang amino acid. Ibig sabihin ay hindi ito magagawa ng katawan, kailangan itong kunin sa pagkain. At ang saging ay isang kahangahangang natural na pinagkukunan. Dito nagsisimula ang salamangka. Kinukuha ng katawan ng tryptophan at ginagamit ito upang gumawa ng 2 mahahalagang sangkap. Una, ang serotonin, ang hormone ng kalmado at kaginhawaan. Tinutulungan kang maging relaxed at hindi masyadong balisa. Pagkatapos, kapag dumilim, ginagawa ng utak ang serotonin na iyon sa melatonin, ang sikat na hormone ng tulog. Ang melatonin ang nagsasabi sa iyong katawan, gabi na, oras na upang patayin ang ilaw at magpahinga. Sa pagkain ng saging sa paraang ipapaliwanag ko, binibigyan mo ang iyong katawan ng raw material upang buuin ang kalmado at pahinga. Ang pangalawa at pangatlong bayani ay nagtutulungan, ang dynamic na duo ng potassium at magnesium. Ito ang mga regulator ng kalamnan at likido at dito direktang inaatake ang problema ng hindi mapakali na pantog. Ang pantog ay kalamnan at tulad ng anumang kalamnan ay maaaring maging tense o irritable. Ang stress o kakulangan sa ilang mineral ay maaaring maging sanhi ng pagkontrata ng kalamnan ng pantog kahit hindi pa puno, na nagbibigay ng maling senyales ng pagka-urgent.
Ang potassium ay susi sa balanse ng likido at function ng kalamnan. Pero ang kampiyon ng pagpapakalma ay ang magnesium. Ang magnesium ay kilala bilang natural na anti-stress mineral. Sinasabi nito sa mga kalamnan na mag-relax. Ang kakulangan sa magnesium na karaniwan ay maaaring magdulot ng pulikat at hyperactive na pantog. Sa pagkain ng saging, na puno ng parehong mineral, nagpapadala ka ng mensahe ng kalmado at relax sa iyong pantog. Tulad ng nakikita mo, ang saging ay hindi lang prutas. Ito ay nutritional package na dinisenyo para sa pahinga. Ngayong alam mo na ang bakit, handa ka nang matuto ng paano, dahil ang lihim ay hindi lang sa prutas kundi sa ritual. Ang pamamaraan Reyes, ang eksaktong paraan ng pagkonsumo ng saging para sa tulog na walang pagkagambala. Ito ang puso ng ating usapan. Nauunawaan mo na ang problema at ang agham sa likod ng saging. Ngayon ay ibibigay ko sa iyo ang eksaktong pamamaraan, ang mga hakbang na inirerekomenda ko sa aking mga pasyente at kung saan marami ang nakakita ng malaking pagbabago. Hindi ito komplikado, pero mahalaga ang mga detalye. Tinatawag ko itong pamamaraan Reyes. Hakbang 1, ang pagpili ng tamang saging. Ang antas ng hinog ng saging ay nagbabago ng lahat. Ang berdeng saging ay puno ng almirol, pero mas mahirap matunaw sa gabi. Iwasan natin iyon. Ang dilaw na saging na matingkad. Ito ay magandang opsyon na may magandang antas ng tryptophan. Ang saging na may brown spots. Ito ang ating kampiyon. Ang mga brown spots na iyon ay nangangahulugan na ang almirol ay naging asukal na mas madaling matunaw. At ang pinakakawili-wili, sa paniniwala, habang hinog ito ay hindi lang na-optimize ang tryptophan, kundi posibleng tumataas din ang mga antioxidant at maging ang antas ng melatonin. Hanapin ang saging na dilaw at matatag, pero may ilang brown spots. Iyon ang senyales. Hakbang 2, ang perpektong oras. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. Hindi ito basta kainin ang saging at tumalon sa kama. Kailangan ng katawan ng oras upang simulan ang buong biochemical na proseso ng tulog. Ang ideal na oras ay 60 hanggang 90 minuto bago ang iyong karaniwang oras ng pagtulog. Kung humihiga ka ng teso ng gabi, ang iyong ritual sa saging ay dapat sa pagitan ng 8:30 at 9 ng gabi. Binibigyan nito ng oras ang iyong katawan na simulan ang paggawa ng serotonin at melatonin, eksakto para kapag handa ka ng patayin ang ilaw. Hakbang 3, ang ritual ng paghahanda. Ito ang trick. Ang pagkagat ng diretso sa saging ay okay, pero upang mapalakas ang epekto, gawin natin itong elixir. Bibigyan kita ng 3 option. Option A, ang conscious na saging. Ang pinakasimple, balatan ang hinog na saging at hiwain sa hiwa-hiwa. Umupo ng tahimik, walang screen. Kainin ang bawat hiwa ng dahan-dahan, ngumunguya ng mabuti, tinatamasa ang tamis nito. Ang simpleng kilos na ito ng pagbagal ng tempo ay nagsisimula ng pakalmahin ang iyong sistema ng nerbiyos. Option B, golden elixir, ang paborito ko. Sa isang mangkok, durugin ang kalahating hinog na saging, painitin ng kaunti ang 150 ml ng almond milk na walang asukal na nagbibigay din ng magnesium. Ibuhos ang maligamgam na gatas sa saging at magdagdag ng kaunting kanela. Ang kanela ay hindi lang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi nakakatulong din sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Haluin ng mabuti at inumin ng dahan-dahan. Ito ay nakakaaliw at napakalakas na inumin. Option C, ang tsaa mula sa balat. Huwag itapon ang balat. Bagamat nakakagulat, ang balat ng saging ay puno ng magnesium, potassium, at tryptophan. Upang magamit ito, hugasan ng mabuti ang balat, mas mabuti kung organic na saging. Putulin ang 2 dulo at ilagay ang balat sa maliit na kaldero na may 1 tasa ng tubig. Pakuluan at hayaang kumulo ng mahina sa loob ng 10 minuto. Salain ang likido na magkakaroon ng gintong kulay. Maaari itong inumin ng diretso o may kaunting pulot. Tamasahin ang tsaa kasama ang kalahating saging. Ito ay mabisang at murang paraan upang mapalakas ang dosis ng mga nakaka-relax na mineral. Hakbang 4, ang dapat iwasan. Kasing halaga ng ginagawa mo ay ang hindi mo ginagawa. Huwag pagsamahin ang iyong ritual sa biskwit, cake, o refined na asukal. Magdudulot iyon ng spike sa glucose na nakakasagabal sa tulog. Panatilihin itong simple at natural. Ang pamamaraang ito ay hindi magic pill. Ito ay paraan ng pakikipagtulungan sa biyolohiya ng iyong katawan. Subukan ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 linggo. Pumili ng isang option, sundin ang oras, at obserbahan kung ano ang mangyayari.
At tandaan, ang ritual na ito ang master key. Pero upang maging ligtas ang bahay, kailangang palakasin ang mga pinto at bintana ng higit pa sa saging. Ang 5 haligi para sa tunay na reparador na gabi. Ang saging ay mahusay na kaalyado, pero upang makabuo ng mga gabing walang pagkagambala, kailangan nating palakasin ang buong istruktura ng ating pahinga. Isipin ang pamamaraan ng saging bilang susi, pero ngayon ay aalagaan natin ang 5 pangunahing kandado. Haligi 1, igalang ang iyong internal na orasan. Mahilig ang katawan sa routine. Mayroon itong internal na biological clock, ang circadian rhythm, na nagsasabi kung kailan mag-antok at kailan magising. Ang pinakamagandang paraan upang iayos ito ay panatilihin ang fixed na oras. Humiga at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit sa weekend. Alam kong nakakatukso na matulog ng matagal sa Sabado, pero iyon ay parang mini jet lag sa iyong katawan at nakaka-disrupt sa buong linggo. Pumili ng routine na nagbibigay sa iyo ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog at maging mahigpit. Haligi 2, matalinong hydration. Nabanggit na natin ito, pero napakahalaga, kaya ito ay haligi. Ang motto ay hydration sa araw, tuyo sa gabi. Uminom ng maraming tubig mula sa paggising hanggang hapon, pero magtakda ng curfew para sa mga likido, 2 o 3 oras bago matulog. Maliit na higop lang kung masyadong tuyo ang bibig. Kasama rito ang sopas at tsaa. Isa ito sa pinaka-epektibong estratehiya na umiiral. Haligi 3. Ang iyong kwarto ay santuwaryo. Natututo ang utak sa pamamagitan ng asosasyon. Kung ginagamit mo ang kama para manood ng TV, magtrabaho o mag-away, iuugnay ng utak ito sa stress. Ang panuntunan ay simple. Ang kama ay para sa tulog at intimacy lamang, at gawing sleep cave ang iyong silid. Kabuo ang dilim. Ang liwanag ay kaaway ng melatonin. Gumamit ng blackout curtains at takpan ang anumang maliit na ilaw sa electronics. Malamig na temperatura. Kailangan ng katawan na bumaba ng kaunti ang temperatura upang matulog ng mabuti. Ang ideal ay 18 hanggang 21 cm. Kabuuang katahimikan. Gumamit ng earplugs o white noise machine kung kinakailangan upang matakpan ang mga nakakaistorbong tunog. Haligi 4. Gumalaw sa araw upang makapahinga sa gabi. Ang regular na ehersisyo ay isa sa pinakamagandang natural na pampatulog. Nakakatulong ito na mabawasan ang stress at mapagod ng malusog ang katawan. Subukan ang mabilis na paglalakad, paglangoy, o tai chi ng 30 minuto sa isang araw. Gayunpaman, iwasan ang matinding ehersisyo sa loob ng 3 oras bago matulog dahil maaaring maging masyadong aktibo ka. Ang magaan na lakad pagkatapos kumain ay okay, pero ang mabigat na ehersisyo sa umaga o hapon. Haligi 5, ang digital sunset. Ito ang pinakamahirap na haligi sa ngayon, pero hindi ito mapag-uusapan. Ang mga screen ng TV, tablet, at lalo na ang cellphone ay naglalabas ng blue light na niloloko ang utak na akala mo ay araw pa at pinipigilan ang produksyon ng melatonin. Ang golden rule, patayin ang lahat ng screen ng hindi bababa sa 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Gamitin ang oras na iyon para sa iyong ritual ng saging, magbasa ng libro, makinig ng tahimik na musika, o makipagkwentuhan. Lumikha ng transition zone sa pagitan ng kaguluhan ng araw at kapayapaan ng gabi. Ang pagsasama ng mga 5 haliging ito kasama ang pamamaraan. Reyes ay ang pinakakompletong estratehiya upang mabawi ang iyong mga gabi. Huwag magpanik. Simulan sa 1 o 2 sa linggong ito at unti-unting idagdag ang iba. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang mga payong ito at handa ka ng kumilos, inaanyayahan kitang gawin ang 2 bagay. Una, mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang bell. Bawat linggo ay nagbabahagi ako ng praktikal na payo tulad ng ngayon upang mapabuti ang kalusugan at sigla. Ito ay maliit na click na may malalaking benepisyo. Pangalawa, ibahagi ang video na ito. Isipin ang kaibigan, kamag-anak o asawa na laging nagrereklamo na hindi siya makatulog. Ang pagpadala sa kanya ng video na ito ay maaaring maging pinakamagandang regalo na maibibigay mo, ang regalo ng isang gabing pahinga. At sa wakas, gusto kong marinig ka. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin kung alin sa 5 haligi ang pinakamahirap para sa iyo o kung isa na ang iyong ginagawa. Binabasa ko ang lahat ng komento at ang inyong mga karanasan ay nagpapayaman sa ating lahat. Nakagawa tayo ng mahabang paglalakbay. Ngayon ay nagsimula tayo sa nakakainis na tunog ng mga hakbang sa gabi at natapos sa isang malinaw, natural at makapangyarihang plano ng aksyon. Natutunan natin na ang pagbangon para umihi sa gabi ay hindi hatol,
kundi isang problema na may solusyon. Ibinunyag ko sa iyo ang pamamaraan, Reyes. Isang hinog na saging, 60 hanggang 90 minuto bago matulog, inihanda ng may kamalayan, at pinalibutan natin ito ng 5 haligi ng magandang sleep hygiene. Hindi mo kailangang sumuko sa pagiging pagod. Ang kalikasan, kasama ang kaalaman, ay nagbibigay sa atin ng kahangahangang mga kasangkapan. Alam ng iyong katawan kung paano magpahinga ng malalim. Kailangan mo lang bigyan ito ng pagkakataon. Ngayong gabi ay may pagkakataon kang magsimula. Ang pagkakataon na ihanda ang iyong unang elixir ng saging, ang pagkakataon na gawin ang unang hakbang patungo sa mga buong gabing malalim na tulog. Utang mo ito sa iyong puso, utak at enerhiya. Nais ko sa iyo ang mga gabing payapa at mga umagang puno ng buhay. Hanggang sa susunod.